Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Senior citizen na umorder ng pera online na scam. Ama na nakagayak na halos 9 na oras bago ang flight, kinaaliwan ng netizens. Pagbaba ng social media sa mga kabataan nagsimula na sa Australia, kauna-unahan sa buong mundo. Teenager na nagpipicture ng sunset view nasawi ng mahulog sa bangin sa Australia. Multo, Squid Games, earthquake near me, kabilang sa most searched ng mga Pilipino sa Google. Jam Villanueva ng Ben & Ben aalis na sa banda sa 2027. At Titad concert film mapapanood na sa YouTube channel ng Ben & Ben. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and viral show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, sa paglipas ng panahon, palala na rin ng palala ang mga nagkalat na scam sa social media. Nakaraniwan, target ang mga senior citizen na madalas hindi na rin nakakapag-fact check ng mga ino-order online. Sa viral content na isang delivery rider, kakaibang scam kasi ang kanyang nasaksihan kung saan pera ang binibili. Kung ano nga bang tagpong yan, panoorin sa report ni James Galange. Bong ng teknolohiya, abay sumasabay rin ng mga scam online, kung saan kadalasang magoyo ay ang mga senior citizen. Gaya na lamang ng viral video na ito, nakuha ng isang delivery rider. Saan? Yung pera. Nay! Ito sasabihin ko sa iyo na ya. Walang ino-order na pera. Gaano yung pera na orderin mo? Bibigay daw siya ng 10,000 na yan. Sa video, makikita na sa halagang 599 pesos ay kapalit daw umano nito ang in-order nitong pera na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Pilit namang ipinapaliwalag ng rider sa matanda ang umunoy scam sa kanyang parcel na aniya, hindi nabibili ang pera bagkus ay pinaghihirapan. 599 nay, babayaran mo tapos kapalit pera. Kahit ibabuksan ko sa ito nay, hindi pera laman nito nay. Walang ganyan. Binibili yung pera. Saan ka nakakita nun? Gayunpaman, naging mabait naman ng rider, tinalok na makancel na lamang ang parcel bilang tulong kay nanay at pinaalalahanan na lamang na siguraduhin i-check muna sa susunod na mga nakikita online. Samantala, hindi naman napigilang dalhin ng mga netizen ng kanilang pagkadismaya sa mga matatanda na malaking bahagi ng populasyon na bumoto sa mga kawani ng gobyerno na ngayon nahaharap sa mga katiwalian. Anila, dapat daw ay may age limit para sa mga taong bumoboto tuwing eleksyon, habang may ilan namang na-twist ang mensahe kung saan ang pera hindi nabibili kundi ninanakaw. Habang may mga nagsasabi naman na taliwas umano sa konstitusyon ang mga nagpapanukalang may age limit sa pagboto, gayong karapatan ito ng lahat. Sa iba pang banda, may mga pabirong hirit naman ang ilan na hindi rin nakaligtas sa comment section. Samantala, humakot ng naturang video na mahigit 1.4 million views sa social media platform na TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, aliw na aliw ang mga netizens sa isang tatay na viral ngayon online dahil sa kanyang pagiging #Boy Scout na handang-handa na sa kanyang flight halos 9 na oras bago ang departure time. Si tatay, nakabihis at nakagayak na 4:00 pa lamang ng umaga. Ang hirit ng mga netizens sa super early bird daddy na ito sa report ni Rose Babiera. Anong oras ang flight? 12:45.
AM visa. Kung sa usapin ng oras, tiyak ay maraming ipagmamalaki ang ama na ito na viral ngayon sa TikTok. Sa video kasi na ipinost ng kanyang anak na si Sharina May, hindi mapigilan ng magkakapatid ang kanilang pagtawa sa ama na nakagayak na alas 4 pa lamang ng madaling araw. Pero ang flight ni tatay, alas 12:45 pa ng tanghali. Ang mas ikinatawa pa ng pamilya ay sa Pasay lang sila nakatira. 30 minuto ang layo mula sa airport at wala namang traffic na kailangang paghandaan. Pero 9 na oras bago lumipad, bihis at ready to go na si tatay. Biro niya, siya raw kasi ang gigising sa piloto. Ang super early bird na si tatay nagdala naman ng good vibes sa mga netizen na may kanya-kanya pang hirit. Anang isa para bang si tatay pa ang magpapagas sa eroplano. Ang isa pabiru pang nagtanong na baka si tatay raw ang opener ng NAIA na sinigundahan ng kanyang anak na para umanong itong may hawak ng susi ng eroplano. Ang motto umano ni tatay, time is diamond at hindi na lamang time is gold. Pero ang practice ng pagpunta ng maaga sa airport ay tila hindi na bago sa mga Pilipino. Marami rin ang nagpatotoo sa comment section na ganito rin ang mga nakakatanda nilang kaanak. Ang isa, ibinahagi ang lola niyang may check-up ng alas 2 ng hapon ay umalis na ng kanilang bahay alas 3 pa lang ng madaling araw. Habang ang isa naman ang ama ay alas 8 ang pasok, pero alas 4 pa lang ay papunta na sa trabaho. Kahit pa 3 minutong lakad lang ang layo ng bahay sa pinagtatrabuhuhan nito. Bukod sa tuwa, marami naman ang sumaludo kay tatay. Disiplinado at may sense of urgency. Ganyan siya inilarawan ng mga netizen. Ayon sa kanyang anak, hindi lang sa flight punctual si tatay dahil talagang maaga ang kanilang ama kahit saan. Kaya naman ganun na lamang daw ang stress nito kapag kasama ang 3 anak niyang babae na puro mabagal kumilos. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nagsimula ng ipatupad ng Australia ang isang pulisiya na naglilimita sa paggamit ng social media ng mga kabatang hindi pa umaabot sa 16 years old, ang kauna-unahan sa pandaigdigang antas. Layo nito na bawasan ang negatibong epekto ng social media sa mga kabataan kabilang na ang sobrang pagkakagamit, posibleng dependency at pagkakalantad sa mapanganib o hindi angkop na nilalaman online. Magbabalita si Rovic Manuel. Nagsimula na ang pagbabawal sa bansang Australia sa paggamit ng social media ng mga kabataang wala pang 16 years old. Ang Australia ang kauna-unahang bansa na nagpatupad ng nasabing hakbang. This reform will change lives for Australian kids and allowing them to just have their childhood. For Australian parents, enabling them to have greater peace of mind. Kabilang sa mga social media apps na ipinagbabawal sa 16 na taong gulang pababa ay ang Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, Twitch, Facebook, Reddit, Threads, X na dating Twitter at Kik. Ang mga pangunahing social media platforms ay inoobliga na magpatupad ng age verification systems bilang paghihigpit. Sino mang mapapatunayang lumabag sa bagong polisiya na yan sa Australia ay maaaring magmulta ng $33 million o katumbas ng 2 bilyong piso. Layunin ng bagong batas na iiwas sa mga kabataan mula sa pagka-addict sa social media platforms at hindi magagandang online content, kabilang na nga dyan ang cyberbullying at online exploitation. Bagaman malaking adjustment ito sa mga tao sa bansa, maraming magulang naman na nagpahayag ng suporta dahil nabawasan ang kanilang pangamba sa kaligtasan ng kanilang mga anak, lalo na ngayong digital era. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, ngayong holiday season, tiyak, kaliwat kanan na naman ang mga bakasyon. Kaya naman isang paalala sa lahat na laging mag-iingat at unahin ang kaligtasan. Hindi tulad ng nangyari sa isang teenager sa Australia na nasawi matapos mahulog sa isang bangin habang kumukuha lang sana ng picture ng sunset o paglubog ng araw. Ang buong pangyayari alamin sa report ni Dustin Bayog. Nasawi ang isang 17-year-old na babae sa Australia
na aksidenteng mahulog sa bangin habang kumukuha lang sana ng picture ng sunset o paglubog ng araw. Nangyari ito noong December 13 sa Moffat Beach sa Queensland kung saan hindi pa nakikilalang biktima na nagtamo ng critical injuries. Nagtamo naman ng minor injury ang isang babae na tumulong sa biktima bago dumating ang mga otoridad. Kasama ang babae sa grupo ng mga teenager na nanonood ng sunset bago mangyari ang insidente. Ayon sa investigasyon, nagtungo sila sa railing para makakuha ng magandang view at nang pabalik na ito ay nadulas ang babaeng biktima at nahulog sa lalim na 30 meters sa mga bato. Samantala, hindi gaano dinarayo ang naturang beach kung kaya walang pumapatrol ng mga otoridad sa paligid ng Sunshine Coast. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, hindi natin maitatanggi na ngayong digital age, lahat na ng bagay na pumupukaw ng ating interes, sinesearch natin online. Pero curious ka ba kung ano ang mga salitang madalas hanapin ng mga Pilipino sa internet ngayong taong 2025? Ihatid yan sa atin ni Millie Borja. Habang papatapos na ang 2025, inilabas ng Google Philippines ang taunang year-in search list na naglalahad ng mga paksa, personalidad at pangyayari na pinakatinutukan ng mga Pilipinong internet users sa buong taon. Nanguna sa overall searches ng Gemini AI na sumasalamin sa lumalaking interes ng mga Pilipino sa artificial intelligence at sa mas malawak na paggamit nito sa araw-araw na gawain, pag-aaral at mga proyekto. Malaki rin ang bahaging ginampara ng mga kasalukuyang pangyayari kung saan po mga lawas sa listahan ng halalan 2025 results, bunsod ng malawak na pagbabantay ng publiko sa midterm elections. Kasama rin sa mga pinakamadalas hanapin ng earthquake near me matapos ang ilang pagyanig na naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nanatiling malakas ang hatak ng entertainment and gaming sa online searches. Pumangatlo sa overall list ng Roblox game na Grow a Garden habang napasama sa top 10 ang Netflix series na Squid Game matapos ang pagbabalik at pagtatapos ng serye noong 2025. Dominado naman ng mga streaming show ang kategoryang shows and series na nagpapakita ng patuloy na impluwensya ng Netflix sa panonood ng mga Pilipino. Tugma ito sa economy report na nagtala sa Pilipinas bilang pinakamabilis tumagong online media market sa rehiyon na may 16% na paglago mula 2024. Namukod tangi rin ng mga Pilipinong atleta at artista sa mga search trend. Nanguna sa female personality si tennis star Alex Iyala at pamang-apat sa sports category, habang pumangalawa naman si Manny Pacquiao sa sports searches. Sa male personalities, nanguna ang singer na si Dayunela dahil sa tagumpay ng kanyang kantang Marilag. Kabilang din sa mga pinakahinanap ang mga paksang may kaugnayan sa edukasyon, kaligtasan at serbisyong panlipunan. Ayon sa Google, ang year-in search list ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng mga pinakamahalagang issue at interes ng mga Pilipino noong 2025, mula sa teknolohiya at entertainment hanggang sa pambansang usapin at pagkakakilanlan ng Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, ginulat ng drummer ng OPM band na Ben & Ben na si Jam Villanueva ang kanilang fans. Makaraan itong i-anunsyo ang kanyang nakatakdang pag-alis sa banda sa 2027. Pero sa kabila ng malungkot na balita, may pamasko namang handog ang banda sa kanilang YouTube channel. Kung ano yan, tutukan sa aking report. Hi, Liwanag. It's been a while since you've heard from me. Ang daming nangyari. Patapos na din yung 2025. Gusto ko lang sana magkwento at mag-update saglit. Inanunsyo na ng drummer ng 9-piece OPM band na Ben & Ben na si Jam Villanueva ang pag-alis nito sa banda sa 2027. Sa isang 3-minute video, ibinahagi ni Jam ang kanyang hilig sa musika mula pagkabata hanggang sa panahon na naging miyembro na ito ng banda noong 2016. Gayun din ang dahilan ng kanyang desisyon. In 2024, I got married. And in April of 2025, I injured my wrist. These two events have developed and strengthened my values and in turn redefined the life I see myself living. There's no easy way to say this. Next year, 2026, will be my last year with the band. Pag-amin pa ni Jam, Abril pa lamang ay nagpahiwatig na ito ng pamamaalam nang ilabas ng banda ang kanilang single na Saranggola. Pamagat na tumutukoy sa kanya
at sa mga samahang nabuo nila ng banda. Saranggola lilipad sa kaleng kalalitan. Paalam na nga ba sa ating nakaraan? Malungkot man ang anunsyo, masaya nitong hinimok ang kanilang fanbase na liwanag na samahan siya at ang buong banda para sa isang fun at memorable na 2026. Samantala, sa kabila ng malungkot na balita, nilabas na ng OPM Band ang concert film ng kanilang 2024 album na The Traveler Across Dimensions o Titan. Ito'y eksaktong isang taon matapos ang kanilang sold-out concert sa Mall of Asia Arena noong December 14, 2024. Una itong nireveal ng banda sa isang eksklusibong panayam ng DZRH TV. Ilang oras bagong release ng kanilang Titan plushies sa Liwanag House nitong Nobyembre. Tampok sa album ang kwento ng self-discovery at journey ni Liwanag, ang Traveler Across Dimensions. And for more updates, just follow us on our social media. It's at Ben and Ben Music everywhere. Maraming salamat, Liwanag. Thank you. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para malihimayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.